Magandang hapon po. Sinaksak ng mga kapwa menor de edad ang isang teenager sa Las Piñas City. Sugatan ang biktimang 13 anyos habang muntik na mapuruhan ang kanyang kasama. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakusuradahan lang ang biktima. Nakatutok si Bea Penla. Habang nagtatakbo ang mga menor de edad na yan sa barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City, Huwebes ng gabi, nakabuntot sa kanila ang mga pulis. Ang grupo ng kabataan, nanaksak pala ng 13 anyos na grade 8 student. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Ayon sa pulisya, sinubukan din ng grupo na saksakin ng 15 anyos na grade 10 student na kasama ng biktima. Siguro napagtripan lang ng 5 pinodila. Yung isa, base sa natin sa interview, is nag-aaral. Yung 4 naman is out of school youth. Parang magkakabarkada yung. Batay sa investigasyon ng pulisya, lumabas ng Las Piñas National High School ang 2 biktima matapos ang klase para bumili ng inumin. Bigla umanong ng gulo ang 5 CICL o Children in Conflict with the Law hanggang nauwi sa pag-unday ng saksak sa 2 biktima. Napagtripan siguro, bigla silang sinaksak. 3 beses yung biktima. Yung isa naman, biglang sinaksak din ng kasamaan, pero hindi natamaan. 4 na CICL ang nahuli ng pulisya at kasalukuyan ng nasa bahay Pag-asa. Nakatakas ang 5, bagamat tukoy na siya ng mga otoridad. Nahaharap silang lahat sa reklamong attempted murder at frustrated murder. We are seeking the help of the DSWD for them to evaluate the suspects to determine discernment. I directed all the substation commanders to coordinate with school administrators para ma-ensure natin yung seguridad at safety ng mga estudyante. Ayon sa pamunuan ng Las Piñas National High School, iniimbestigahan nila ang insidente. Anila, tapos na ang school hours nang mangyari ang gulo sa labas ng campus. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa mga kaanak ng mga biktima. Nagpaalala rin ang eskwelahan sa publiko na iwasan ang pag-share ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng takot at kalituhan. Bea Penla, Nakatutok, 24 Oras. Paalala po mga kapuso, bawal bumili basta-basta ng prescription drug o yun pong gamot na kailangan muna ng reseta ng doktor. Arestado sa buy-bust operation sa Maynila ang isang lalaking nagbebenta ng antibiotic at matatapang na pain reliever kahit walang reseta. Nagbabahay-bahay raw siya at binebentahan maging mga bata. Nakatutok si Jomar Apresto, exclusive. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking yan matapos mahuli sa buy-bust operation ng pulisya sa Baseco, Maynila kagabi. Ang 48 anyos na sospek, illegal umanong nagbebenta ng mga prescription drugs. Nagbabahay-bahay umano ang sospek. Pati mga bata daw ay binebentahan din. Isang pulis na nagpanggap na bayar ng gamot ang nakabili sa sospek ng 100 piraso ng antibiotic sa halagang 150 pesos. Matapos matanggap ang buy-bust money, agad na inaresto ang sospek. Nakuha sa kanyang mahigit 3,000 piraso ng samot-saring gamot tulad ng mga antibiotic, gamot sa diarrhea, gamot sa baga, asthma, allergy at matatapang na pain reliever. Ayon sa sospek, hindi niya alam na bawal ang kanyang ginawa at lehitimong butika naman ang kanyang pinagbilhan ng mga ito. Hindi rin naman umano siya hiningan ng reseta sa pagbili dahil matagal na niyang kakilalang nagbenta ng mga gamot. Kaibigan ko, ay binibilhan lang po ako. Sa bangbang lang sir, namimili lang ako. By insel lang sir ako. Na-turn over na sa Food and Drug Administration ang mga gamot para malaman kung peke ba ang mga ito. Huwag po natin binibili basta-basta sa kung sino lang nagbebenta. Baka po ito ay peke at makasama pa sa ating katawan. Nasa kustodiya na ng Baseco Police Station ang sospek na maharap sa reklamong may kinalaman sa paglabag sa RA 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Oras. Milyon-milyong dolyar na halaga ng mga investment na maaaring magbigay ng mas maraming trabaho ang iuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatapos ng kanyang official visit sa Canada. At mula sa Vancouver, Canada, Nakatutok live ang aking partner, si Nang Merlina. Partner, anong latest? Magandang Sabado ng hapon dyan, partner. Sabado ng madaling araw dito sa mga oras na ito. Tulad na nabanggit mo, abot sa bilyong dolyar na investment commitment ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na resulta ng kanyang mga pulong sa mga negosyante dito sa Canada. Dumalo din siya sa pagtitipon ng Filipino community at tulad kahapon, sinundan ng kilos protesta ang Pangulo hanggang dito sa Canada.
May 1 milyong Pilipino sa buong Canada at ngayong araw tinipon ng ilan sa kanila sa Vancouver para makasalamuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pinoy abroad hindi lang sa ekonomiya, kundi maging sa paglikha ng magandang reputasyon para sa Pilipinas sa buong mundo. Ibinalita ng Pangulo ang resulta ng kanyang mga pulong kasama ang mga negosyante at mamumuhunan sa larangan ng mining, energy, critical minerals at information technology. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT, BPM, business processing, and other emerging industries. Mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan, at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. Ang Canadian gold at copper producer na Oceana Gold halimbawa, maglalaan ng $1.9 billion para sa expansion ng kanilang mining operation sa Nueva Vizcaya. Pinag-aaralan din ng kumpanya na palawigin ang kanilang operasyon hanggang 2037. Nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng B2 Gold Corporation at tinalakay ang planong $14 million sa pamumuhunan para sa expansion ng solar plant ng Masbate Gold Project. Ang proyektong ito nagbayad daw ng 10 billion pesos sa buwis sa national at local government nitong 2025, pinakamalaki sa buong Bicol region. Hanggang sa Canada, sinundan ng mga kilos protesta ang Pangulo. Tulad kahapon kung kailan nawagan ng mga ralisa ng pananagutan mula sa mga tiwali. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi magpapasindak ang gobyerno sa kahit anong protesta. Sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat mapanagot. Sa isang punto, humingi pa ng tulong si Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver Police matapos umanong sundan at kuyugin ng mga ralista. Gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Sabi niya na sumigaw na siya, "You ask your president to resign." So, kinuyog na kami. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pia, huling araw na ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Canada, pero ngayong umaga ay nakatakda siyang humarap sa Malacanang Press Corps kung saan matatanong natin siya sa ilang mga mahalagang issue. At ang scheduled na pagbalik Pilipinas ng Pangulo, araw ng Linggo, hapon, araw ng Linggo. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, partner. Si Ivan Mayrina po live mula sa Canada. Ng International Criminal Court o ICC sa hiling ng prosekusyon na ma-access ang mga gamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin. Nakasaad po sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3 na 2 gamit ni Duterte ang pinayagan nila ma-access ng prosekusyon. Nakaridak ang mga ito sa isinapublikong dokumento. Naniniwala ang Trial Chamber 3 na ang pag-access sa 2 partikular na gamit ay makapagbibigay ebidensyang kailangan sa investigasyon. Tinanggihan naman ng ICC ang hiling ng prosekusyon na ma-access ang mga anilay susi ni Duterte. Hindi rin daw natukoy ng prosekusyon kung ano ang kaugnayan ng susi sa kanilang investigasyon. Binigyang diin ng ICC ang argumento ng depensa na posibleng hindi kay Duterte ang susi, lalo na't nahuli siya sa gitna ng bakasyon kasama ang mga kaanak. Kung sakali ayon sa korte, mag-i-invade o manghihimasok sa pag-iimbestiga ng prosekusyon ang privacy rights ng pamilya ni Duterte. 2 beses nagbunga na abo ang Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa tala ng Canlaon Volcano Observatory, nangyaring unang ash emission bandang alas 5 ng madaling araw na tumagal ng 46 na minuto. Sinundan ito na isa pa bandang alas 6 ng umaga na tumagal naman ng 25 minuto. Umabot sa 300 metro ang taas ng ibinugang abo. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at wala mang naiulat na ashfall, pero pinag-iingat pa rin ng Office of Civil Defense ang mga residente. Nabangga ng motorsiklo ang menor de edad na yan na biglang sumulpot mula sa Center Island ng Rojas Boulevard sa Parañaque. Tumilapon at nawalan ng malay ang lalaking biktima habang sumemplang ang rider. Nangyari po yan sa harap ng Baclaran Church noong Huwebes. At batay sa investigasyon ng pulisya, nagkagulo sa harap ng simbahan ang ilang kabataan, kabilang ang biktima.
Agad po siyang dinala sa ospital ng pulis. At sa pulisya, hindi na magsasampa ng reklamo ang mga magulang ng biktima laban sa rider. Nagkasundo na umuno sila na sasagutin ng rider ang pagpapagamot sa biktima. Hinahanap po ngayon sa Talisay City, Negros Occidental ang isang asong gala na nangagat ng 4 na residente. Nadali rin itong ilang kambing na nangamatay. Nakatutok si John Consulta. Sariwa pa ang sugat sa nguso ni Helmar matapos kagatin ng asong gala sa kanilang barangay sa Talisay City, Negros Occidental. Kwento ni Helmar, nagbabantay siya ng sakahan nang biglang atakihin ng aso. Balik ya, kaduwa ako ginamag. Umutong una, way ako migo. Ikaduwa, umutong sakam ako kay ginbalabaga ko sa kamot kay patas ginumpatan niya. Bukod kay Helmar, may 4 na iba pang inatake ang aso ayon sa barangay. Kabilang sa kanila ang barangay health worker na si Anna May. Ginonserbatuan ko sa, kaya bi ko yan, normal man lang nga ido mo. Nakibot ko nga, gulpi lang ko ginluksuan nga nagamotor ko papuli. Nagpabakuna ng kontra-rabies ang mga nakagat. May 3 kambing na inatake rin ng aso. Nangamatay ang mga kambing. Dakpontane ang ido o galing kay ang ido gasuhot sa mga katubuhan hindi ma-locate kundi nasubo. Tinututukan ng Talisay City Veterinary Office at City Agriculture Office ang insidente. If buhi ang ido, ginakurong, di ginaobserbaran ang iya nga attitude. If nakita namon ang signs and symptoms sang ido nga rabid na gidyeser, hulaton na namon nga mapatay. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon at Camarines Sur ang 4 sa 7 miyembro ng tinaguriang on-call na akyat bahay gang. Ang mga suspect na galing pa sa iba't ibang lugar, dumarayo pa raw ng Bicol at iba pang rehiyon para magnakaw. Nagbabalik si John Consulta, exclusive. Sa kuha ng CCTV, pinaghihiwalay ng mga pulis ang mga lalaki at babaeng pasahero na pinababa mula sa isang bus sa isang checkpoint sa Gumaca, Quezon nang inspeksyonin ang body bag ng isang pasahero. Agad pinusasan ang 2 lalaking pasahero na nakitaan ng armas. We know for a fact, sir, na sumakay sila ng bus, so marami pong tao na nandun sa bus. Sabi namin, baka kasi mang hostage eh. Pagka naratil itong 2 ito, ang ginawa po namin strategy dyan is flag down po, then pinasok po namin yung bus. Pinaunawa po namin na kami po ay may random checkpoint. Ayon sa Calabar Zone Police, kasama ang 2 sa 7-man robbery group na dumayo sa Libmanan, Camarines Sur at nanloob ng isang bahay noong June 25. Tinangay nila ang mahigit 50,000 pesos na halaga ng cash, alahas at gadget. Tinangay rin nila ang isang SUV na kalaunay na-recover ng mga otoridad. Iniwan nila yung motor vehicle sila at nag-board sila ng bus. Meron tayong tinatawag na na containment rings. So we man the choke points and we do the checkpoints. Minabuti ng mga operatiba natin, yung policemen at that of Gumaca, na pababain 1 by 1 yung mga pasahero. Dayo sila. Kaya nga may nagdab dyan na akyat bahay on call. Ayon sa mga investigador, galing ng Bacoor, Tanawan, Muntinlupa at Cainta ang 4 na inarestong suspect. On-call akyat bahay ang tawag sa kanila ng pulisya dahil sa group chat lang muna sila nag-uusap at nagsasama-sama na kapag may tatargetin ng bahay na kanilang dadayuhin sa Region 5, Region 4A, NCR at Region 3. Nakuha sa mga suspect ang itim na SUV na getaway vehicle umano ng grupo, pati ang ilang paper bills, kabilang ang ilang dolyar, isang caliber 40 at isang 9mm na baril. We subject them to forensic examinations at makita yung mga who owns those pistols kasi may mga serial numbers yan. And i-compare yung examinations niya, ballistic examinations and all, para baka anong relasyon niya sa other crimes. Naaresto naman ng Libmanan Police ang 2 pang miyembro ng grupo na positibong kinilala ng kanilang biniktima. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad
sa 3 pang miyembro ng grupo. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang pamantayan ng pagpapatupad ng batas kaugnay sa mga donasyong ibinibigay para sa eleksyon. Dapat anyang imbestigahan at kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtanggap ng mga donasyon kapalit umano ng posisyon sa gobyerno. Ang sagot po dyan ng Palasyo sa pagtutok ni JP Soriano. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala. Sa tingin ni dating Congressman Mike Defensor, dapat ding imbestigahan ang mga natanggap na donasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kampanya noong eleksyon 2022. Sinabi yan ni Defensor sa panayam ng GMA News matapos siyang kasuhan ng ombudsman ng plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 dahil sa pag-donate umano niya at ng 2 iba pa na aabot sa 75 million pesos kay nooy Congressman Rodante Marcoleta nang tumakbo siya sa pagkasenador. Sabi ni Defensor, ang mga donasyon sa Pangulo may kapalit aniyang posisyon. Kasi sa kanya, 247, ang nag-donate dyan si Anton Lagdameo. Yung 30 million, kung di ako nagkakamali, dinonate naman ni Secretary Laurel, Francis Chu Laurel. At yung 30 million, dinonate naman ni Mel Robles. Itong 3 to appointed. Yung isa, Special Assistant to the President. Yung isa, Secretary of Agriculture. Yung isa, naging General Manager ng PCSO. Bakit yung mga yun may mga kapalit? In-appoint sa posisyon. Kami nga wala eh. Sa Facebook post ni Defensor, iginiit niya na hindi maaaring magkaibang pamantayan ng pagpapatupad ng batas sa mga kalaban at kaalyansa sa politika. Sabi ng Palasyo, hindi tulad ni Marcoleta, idineklara ng Pangulo ang mga natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dati nang inamin ni Marcoleta na wala sa SALN at SOSE niya ang mga donasyon mula kina Defensor. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Sa SOSE ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, nakadeklarang nagbigay ng 30 milyong piso si PCSO General Manager Melquiades Robles. Habang mahigit 247 million pesos naman ang ibinigay ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Sa SOSE ng Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Marcos, nakatala ang 30 milyong pisong donasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sabi pa ng Palasyo, magkaibang sitwasyon at hindi dapat ikumpara ang mga donasyong tinanggap ng Pangulo at ni Marcoleta. Kung naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. Wala pang pahayag ang Palasyo sa alegasyon ni Defensor na may kapalit aniyang posisyon ang donasyon ng 3. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lagdameo, Robles at Chu Laurel. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang ombudsman kaugnay nito. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, yan po ay ulat ni Bea Pinlac.